Sagot na tayo ng question. Yeah, go. Ang ina sa wakas, nangyari din. Kanina ko pa inihila. Sumagot tayo. Ito na, sasagot na kami ng tanong sa YouTube. Ito. May Tanong! tanong dito galing sa isang comment sa YouTube natin. No? So, Ayan. para kung may mga questions kayo, suggestions, lagay nyo sa comment section. No? Lagay niyo yung pangalan niyo, Mm. 'di ba? Para Ito sabi niya, mga boss, ano masasabi ninyo sa mga babae na sinasabing being a mom is the most difficult job in the world? Tapos, galit na galit sa mga post na ina-appreciate yung mga modern dads sa solid provider tapos tumutulong pa sa mga bata at gawaing bahay. So in short, ang pinaka-question niya is, ano daw masasabi natin sa kasabihan that mom is the most difficult job in the world? O, ito, ikaw naman. tong inon yan, cancel O, di- yun. Sige, go. Para sa akin, pre, yung pagiging mom, hindi siya greatest or hardest job. Pero, hardest responsibility siya. Kasi ako, Correct. kung paano ko tignan, like for example, sa mama ko na lang, yung nanay, pre, lintik eh. Kunyari, pumalpak yung tatay. Puta siya lahat, knowing na babae siya. Nasaksihan ko kasi yung nanay ko eh, kung paano niya kami pinatagos limay. Nakita ko yung hirap eh. Shout out, So, no? para sa akin, yung pagiging nanay, hindi siya hardest job, bagos hardest responsibility siya. Kaya nga ako, never naman akong naging hater ng babae. Kasi nga, ang sinasabi ko, may mga kaya ang babae na hindi kaya ng lalaki at may mga kaya ang lalaki na hindi kaya ng babae. Complementary ang babae at lalaki sa isa't isa. Diba? Tangina yung ano lang pre. Kunyari bilang lalaki, ang hirap tumain ng tubol eh. Tapos isipin mo may ulo ng bata na lalabas sa kipay niyan. Kumbaga sa scale down ng pain, kasukdulan na yung na-experience nila eh. Yeah. Diba? Kaya para sa akin, yung pagiging nanay eh hindi siya hardest job, bagkos hardest responsibility siya. Kaya nga, lintik yung respect sa mga nanay. Diba ako sa tunay na buhay, lintik yung respect ko sa mga nanay. Nami-misinterpret lang nila na kasi pag sinisermonan ko yung mga single mom, so ganito ganyan. Hindi. Ako, nagbibigay ako ng mga awareness and idea sa mga single mom, tas pinapublic ko para yung mga new wave ng babae, maging maingat sila. Putang ina, caring pa nga ako sa babae, di ba? Kasi pwede ko naman, wala na ako maging pakialam sa inyo. Yung opinion ko, sarilinin ko na lang eh. Pero ba't sinasabi ko pa? Kasi nga, I care. Di ba? Lalo sa mga, kasi nakita ko yung hirap ng nanay eh. Yeah. Para sa akin, yung nanay, kumbaga, dun pa lang, ang deserve niya lang na hirap na ma-experience para sa akin, yung panganganak lang. Tapos yung the rest, yung buhay, yung paano pagtagos sa masarap na buhay, para sa akin, sa lalaki na yun, mission na ng lalaki yun eh. Pero, kaya sinisermo ko yung mga single mom. Kasi nga, may mga single mom na nahirapan na silang mga anak, tapos itataguyod pa nila yung buhay nila at anak nila ng sila lang. Nang dahil sa maling desisyon nila sa buhay. Nang dahil sa maling pagpili nila ng lalaki. Maling lalaki. Ina lahat ng sinasabi ko, pre, para sa kanila. Diba ngayon? Salute sa mga nanay. Kaya nagkakaroon ng problema sa part na yan. Kasi minamaliit nila yung lalaki. Kaya nagkakaroon ng sagutan. Disregard kasi nila eh. Yes. Pag sinabi mo kasing the hardest job in the world. Parang may comparison eh. Lagi. Kaya tayo yun na naman. umingay. Parang hindi, nanay lang, disregard na yung tatay, di ba? Kaya nga Point out mo yun. Yun ang problema kasi dyan eh. Kumbaga lagi ninyong dinidisregard yung trabaho ng lalaki. Oo na, mahirap yung responsibility ng nanay. Pero, wag nyo naman i-disregard na madali lang ginagawa ng mga lalaki. Mga lalaki sumusugal araw-araw sa labas ng bahay. Diba? Hindi naman natin kailangan sabihin kung ano mahirap o madali. Sabihin na lang natin na appreciate natin both sides. Tama siya to. They complement each other. Diba? Babae o lalaki yan. And besides, kabubuan yung mga nagsasabi na the hardest job. Kasi nasabi na to ni Josh kanina. Being a mom is not a job. It's a responsibility. It is a responsibility na talaga naman na kailangan mo gawin yun eh. Nanay ka eh. hindi yung trabaho na pwede kang umabsent, di ba? Nag-anak ka,
that's an understandable na responsibility mo yan. Correct. Di ba? Hindi ka kailangan pilitin dyan. Di Ngayon, ba? sinabi nila hardest job daw yung nanay sa buong mundo, edi i-versus mo sila sa oil rig. Yung mga Oo. nagtatrabaho sa oil rig, sa gitna ng Di dagat. ba? Kasi Na- pwedeng ipasok yun. Kasi Job eh. sinasabi yung job eh. Oh, Yeah, ako diba? di ko siya tinitignan na sa job, tinitignan ko yung pagiging nanay as responsibility as per Diyos. Tama naman talaga Same yun. thing sa pagiging tatay. Pagiging tatay, Yung pagiging responsibility rin. provider ng tatay, hindi niya trabaho yun bilang tatay. Kumbaga, Responsibility. responsibilidad niya yun bilang tatay. Yes. Magkaiba yung responsibilidad sa trabaho, alright? Ang problema kasi ninyo, kino-compare nyo kasi. Kaya kami sumasagot na, what can you bring to the table? Huwag mo kasi kumpara. Oh, kinukumpara nila na para bang tangina bayani-bayani pala. anak, kayo magbuntis. Putangin na mo, ikaw maghanap nung ibabae sa ospital pag nanganak ka. Oh, tapos ikaw magtrabaho habang buhay para mabuhay yung pamilya nyo. Yung responsibility mo 9 months, let's say, na sobrang hirap, puta sa amin May habang tangang buhay. mag-comment Habang buhay yan. yun. Tangina nga yung mga babae, kaya naman na din namin mag-provide eh. Ganito ganyan eh. Kayo, kaya nyo ba magbuntis? O, paano na ngayon yan eh? Putangin, di wag ka mag-asawa. Sino ba namimilit sa'yo magpabuntis? Ah. Tangina, Totoo, weird magandang mo. point. Kasi loko. nga, boka ng boka tong mga single dependent feminists na to. Ito talaga yung nagbigay ng sakit sa ulo sa atin sa mga Nilason gender. nila yung isip ng mga bagong kabataan. Binulgosh nila. Na, Binulshit ganyan. ninyo na ba? Tsaka ito Ganda-ganda ba, yung dito nyo nga mararamdaman, kasi ako, both parents ko, father and mother ko, nasa bahay. So naramdaman ko both yung paano sila mag-share ng pagmamahal sa anak eh. Pareho akong naramdaman yan. So, ever since na lumaki ako, never pumasok sa isip ko na mom is the greatest, hardest job in the world because both parents ko, nakita ko yung hardship nila sa kung paano nila kami napalaki. Ito ang na-come up ko, no? Based sa pag-observe ko. Ayan. Ang pagmamahal ng nanay, nakikita. Yeah. Di ba? Nakikita yan. Kaya, obviously, kaya madali nilang sabihin na hardest job because ang trabaho ng nanay sa relationship at sa mga anak niya, nakikita lagi ng anak niya. Visible kasi. Visible. Araw-araw kasama pa. Alright, tama. Real talk. Malinis bahay, naluluto, nakikita niyo yan eh. Totoo. Pero ang sa tatay, nararamdaman lang yan. Yeah. Yan ang effort ng tatay na hindi nyo ma-appreciate kasi nararamdaman nyo lang yan, hindi nyo nakikita yan. Yung niluto nung nanay ninyo, sino nagtrabaho niya? Nalalasahan mo. Yeah. Ang last part kasi sa nanay. Oo. Kaya sila yung nakikita. Oo. Yung nakita ninyo, naka-aircon kayo, lamig. Oh. Sinong bumili niyan? Di ba? Sinong naghirap magtrabaho para mabili yan? Cellphone mo ngayon, di ba? Oo. Lahat yan nararamdaman niyo. Pero kasi, bulag tayo kasi distracted tayo mga tao eh. Ano tayo ng TV, whatsoever, what. Hindi natin nararamdaman. No? Kaya, again, automatically, disregard lagi yung tatay because Yes. manhid eh. Dahil ang dami natin distraction. But yung nakikita natin, yun lang ang na-appreciate natin. Ganun ang tao, mababaw lang kasi tayo, hindi tayo nagdidig deep eh. Totoo Diba? yun. So, again, iba ang galaw ng tatay sa nanay. Kaya pag makikita ninyo, lagi nila ito pa, hindi nag-iisip ng mga anak to, sasabihin, Bobo. buti pa yung nanay ko, caring, yung tatay ko, walang pakialam. Ganun ang babae at lalaki. Saka iba function nila. Iba yung function nila, hindi trabaho ng tatay na in-nurture ka. Ang nurturing, trabaho ng nanay yun. Exactly. Good job sa nanay mo dahil ginawa niya yung job mo. Hindi pwedeng hanapin mo sa tatay yun. The fact na meron kang allowance, Yeah. diba? May cellphone ka, Yeah. doon kasi, yun ang tatay, trabaho niya yun. Hindi mo pwedeng palitan yun. Responsibility niya yun. Responsibility Josh, niya yun. yung tatay ko kasi wala nang time, di pumupunta sa school ko, ganito, ganyan. Bobo. Hindi niya pwedeng pagsamahin yung time sa'yo at the Oo, same time. nagtatrabaho siya. Gumagrind Diba? siya ng maraming pera. Kaya, Tanga. ito pa eh, kaya nga, ito nakakalungkot eh. Ewan ko napanood yun, di ba sa interview, sino daw mas mahal, yung mga bata niya. Who do you love most? Father or mother? Nanay talaga. Again, pinag- maintindihan ko kung bakit nanay lang ang sasabihin nila because yun yung makikita nila lagi eh. Hindi, actually, umpisahan mong ma-appreciate yung tatay mo kapag kumikita ka na ng pera mo. Oh, nagigets mo na. Yun. Putang ina. Exactly. Kaya pala tamang kape lang si Loko sa dilim pagkatapos ng araw kasi nakakapagod pala talaga mag-provide. Kaya yung mga airpot na ngayon, uso dyan, nagre-red doors na sila sa bahay solo after work. Kasi sobrang bullshit na yung araw. Gera yung nilaban niya sa araw eh. Kaya pala, pag uwi ko, kaya pala si Papa pag uwi medyo mainit ulo Yeah. kasi nabugbog na pa pala sa Oh, office. tangina, hanapin mo yung chinelas ko. Diba? Hindi nyo alam yung kwento ng mga tatay sa office. Mga malay mo, nang bumura yung boss niya, sinasabon siya ng boss niya. Tangina, hindi nyo alam lahat yun. Struggle sa work niya, physical, mentally,
pamumurahin pa ng amo, sabihin natin na pagalitan. Mamaya pa, batukan pa yung tatay mo. Oo, nasigawan. Pero hindi. Kawawa naman. May tatay na batukan. Hindi nyo rin alam Hindi yun nyo sa alam loob yun. ng Kasi bahay. again, hindi nyo nga nakikita. Siya lang ang nakakaramdam nun. Pero the fact na lagi kayong may kinakain dyan sa table ninyo. Dinisregard That's his job. niya yun. Oo. Yung feelings niya, yung emotion niya, lahat ng pagod niya, dinisregard niya yun para sa'yo. Kaya Pero di mo alam kasi alang resibuhan yun. O ito yung ginastos ko Panunumbat naman yan. Tangina, kababuhan naman yun. Kaya pag tinanong mo ang tao, most love nila talaga, sasabihin nila most ma-effort is nanay. Kasi nga lagi nasa bahay. Kita mo eh. Kita mo eh. Ngayon, para naman sa wala namang airpot na naging gabay, yung nanay din niya yung nagtatrabaho. Same lang din. Yeah. Ganun lang din. Parang, appreciate mo siya ng sobra kapag nag-work ka na sa sarili mo. Pag ikaw na kumikita ng pera. Tangina, sobrang hirap pala mag-budget. Parang ganun. Stop comparing. Tangina. Gusto Yan ko nyo kasi yan. gusto Yan ko ang nga makita nakakainis yung pokinang inang babaeng nagpaumpisa nun na putang Ano ina. daw sabi niyan? Hindi, gusto ko lang siya makita. Kasi sure may pinag-ugatan lang yun eh. Na kung bakit biglang nagaganyan yung mga babae. Oh, we can provide also. We can provide also. Kaya na namin. Tangina, sino kayo nagpaumpisa nun? Hindi bro, tayo pa rin may kasalanan doon. Tama yung sinabi mo kanina. Because of the weak men. Putang and ina, sin- oo nga. Yun na naman, Tama, babagsak na naman sa puta. Kailangan yung maging malupit na lalaki. Tama ka Oo doon. nga, oo nga. Kasi Putang tangina kung lahat tayo hindi nahuhulog sa last tapos maraming pera. Anong pinagyayabang mong can provide? Ito provide mo sarili mo. Diba kaya naman namin lahat yan eh. Walang papansin sa ganung na Hindi, babae. hindi. Meron talaga eh. May idea talaga silang gano'n na pinaglalaban nila na kung kaya ng lalaki, kaya ng babae. May ganun talaga silang parang pakiramdam nila na para silang nasa palig sana. Parang kailangan nilang makipag-compete ng sagad. May ganun silang idea na hindi ko alam saan ang galing yun. Ang problema naman sa ganyan, kaya nyo naman talaga, no doubt eh. Hindi naman namin sinasabing hindi. Kaya nyo naman, but meron kayong na-adapt na ugali din na nagpe-prevent ngayon para sumaya kayo bilang babae. Kasi hindi nyo nga 40 yan eh. Tama. Tangina, Hindi pre. nyo 40 yan. Napakasarap ng buhay ng traditional na housewife. Like for example, yung very common, yung kay Bugoy na Koy-Koy, ino-optic-optic nila. Pero putang ina, sarap ng buhay ng mga yun. Grabe lang, nasa bahay. Maghihiwa ang kalamansi, maggagawa ng pagkain para kay daddy, pero puta, tignan mo yung ginagawa ng mga yun. Ang sarap. Ilang beses ka lang ba magluluto sa isang araw? Alam mo, Ilang pa kayo magtutulungan? tangina, isipin mo, apat kayo doon. Tapos magbabakasyon kayo? Ang gaan ng buhay, nabibili gusto, nakapag-travel. Ibang bansa. Alam ko, sure Kay aircon lagi. Sure ako maraming inggit dun sa Tol, kalagayan. ang dami nang i-hate kay Boogeyman, pero I'm sure ang dami nag-PPM na gusto mag-apply Ina, sa sarap kanya. eh. Isipin mo, hindi mo Diba? na kailangan Oo, magtrabaho, totoo yun. buhay ka na, nasa mansion ka, nabibili mo gusto mo. Ang sarap maging traditional na housewife. Ngayon po, tangina, totoo yung sinabi mo na at some point, kasalanan din ng supot na lalaki kung bakit may mga lalaki Actually, ko na nagsabi nun eh, Oo, yung first part. na parang tumitindig. Oo, mga mahina. Pero meron kasi talaga na pinag-ugatan. May ganong idea yung babae na, tangina, pagkain ng lalaki, kaya din dapat natin. Parang hindi na nila tayo basta nililiit. Western din, pre. Ginagaya din. Doon din nagmula talaga. Tanginang yan. Kinokopya ng Pinay. Kopya lang. Kopya lang. Kasi ever since pa naman, kung titignan ninyo yung history natin eh, di ba? Meron tayong mga bayaning lalaki, may bayani tayong Pilipina, pare. Yeah. Di ba? Tandang sora na tumutulong sa mga katipunero. Kaya doon mo nga makikita yung culture ng Pinas eh. Dati pa lang dahil makikita nyo sa history na nagmi-mesh talaga yung babae at lalaki. Matagal na, walang paligsahan. Yeah. Alam ng mga babae dati na dito kami sa background, kami ang sasalo ng mga sugatan na katipunero, gagamutin natin. Complement each other. Oo. Yeah. Alam na ng mga ninuno natin yan. Pero dahil lang nagpagulo nga, yung pag-a-adapt ninyo ng mga walang kakwenta-kwentang mindset sa Western country. Tignan nyo, Correct. kayo lang din ang sumalo eh. Sila din ang mga problema. Kayo yung may mental illness niya, kayo yung masama loob lagi. Eh paano? Facts. In-adapt nyo yung mindset na yun eh. Facts. Di ba? Facts. Pero, Kaya, sagutin ko yung tanong ni Ato. Sabi niya, saan kaya possible nag-ugat yun? Ako, I think, after war. Na alin yun? After ng gera, diyan nagsimula yung pukinangin ng paligsahan ng babae at lalaki. Kasi bakit? Wala nang gera eh. Nawawala na sa default yung men and women eh. Komportable na kasi lahat. Komportable na eh. Komportable na So, lahat. wala nang gera, wala nang kailangan ipagtanggol na bansa, wala nang kailangan i-defend, ano? Ang problema na lang ng country ngayon, paano i-utilize yung both gender para magtrabaho sa buong country. Para lahat sila gumagalaw, lahat sila nag-earn ng pera para umangat yung economy. Oo. So, binrainwash sila both gender na putang ina, hindi, mag-compete kayo.
sinasayop nila yung mga tao para dalawang tao mag-work sa bahay. Mas malaki nga naman. Mapakinabangan. Mas malaki Tangina, nga naman alam yung mo. makuha tax Pakinaba- ng ano. Yeah, ng pinag-away gobyerno. nila, pinag-compete nila yung gender na sa gayon, pares silang mag-work, pares silang alila ng society. Tangina mo nga, no? Walang magbabantay sa bata ngayon. Ngayon, yung bata nila, be-brain rotin naman nila sa internet ngayon. Ina mo nga, no? Manipula lahat ito, pare. Manipula lahat ito ng mga oligarch. No? Yung dalawa, nanay at tatay, wala na sa bahay. Yeah. So, anong gabay ng bata? Yaya, tapos tablet. Ngayon yung tablet, i-feed sa bata ng kabaklaan. Mga putang inang kabaklaan na yan, isalin mo sa bata yan para maging bakla yan, maging tomboy yan. Yeah. Isa yon. Pangalawa, i-feed ng mga bastos yan para magjakol yung mga teenager na yan. Yeah. Maging tamad, hindi na mabuksan yung isip sa society. Brainwash lahat ito. Tangina mo nga, no? So, akala ninyo nananalo kayo pag kinukumpit nyo kami kung sino mas magaling sa lalaki-babae? Pares kayong inuuto ng society. Kumbaga tayo nga, again, hindi tayo apektado. Alam na natin yung nangyayari. Pare, inuuto talaga sila eh. Bukas tayo eh. Sila lang nakakawawa kasi sila brain rot sila sa society. Inuuto kayo ng society. Yung anak ninyo ang tunay na biktima dyan kasi lalaki yan, kung hindi bakla, tomboy yan, lalaki na may gender na hindi mo maintindihan. Mahina. Queer, alien ako, ganito ganyan. Tapos laging Spirit, kung blah, blah, titignan mo yung pangyayari, laging pagiging miserable. Magiging miserable yung pamilya. Kasi tamo, nag-aaway na yung babae at lalaki. Yeah. Kasi nagtatagisan sila eh. Tapos yung mga bata naman, wala nang gumagabay. Ang gabay nila tablet. Tangina. Tapos laging pagiging miserable. Tablet, tangina, binili yun eh. Oo. Magbabantay, yaya, laging palabas, no? Oo. Parang walang ginawa ang sistema para maging malupit ang isang individual. Wala. Wala na. Parang Hindi pahirapan pwede, talaga, bro, no? kasi- Pahirapan. Hindi pwede, bro, kasi nga, nasa foundation na yung mga oligarch. Mga, Tangina, pag wala silang alila nga naman. pwedeng kumuha nun, Wala, pre. wala. Kanila na yun. Kaya kailangan lahat ng mga nandiyan sa baba, Brainwash. brainwash na lang. Hindi walang pwede. Dati, Spartan, di ba? Ayan, di ba? Gladiator ang circus. Ngayon, internet ang circus. Hindi, mga Internet. NBA, mga ganun. Oh, ano na yun? Micro na yun. Yeah. Pero ang pag binroad natin yan, is internet talaga ang circus ngayon. Pang-distract, no? Yeah, pang-distract sa mga bata. Minamanipula nila yung bawat pamilya. Actually, tagal ko nang napapansin yun. Isipin nyo, kunyari, pag may issue na, like for example, yung sa PhilHealth, di ba, yung billion Ayan. na nawala. Tangina nung week na yun, parang may naging issue yung, parang mababang, basta parang chismisang makakapagtapal dun sa talagang issue na kinakaharap ng Nangyayari Pinas. yan, pre. Di ba, tangina bigla, di ba, parang PhilHealth Tinitok type yan. shit. Parang malimutan puta, parang araw-araw finid sa tao yung tungkol kay Carlos Yulo, ganun-ganun, no? Parang malimutan ng tao na, uy, usan yung 30 billion namin. Galing, Ina nyo. Pang ina yan. Ganun Politics talaga yan. shit, kontrolado pa rin talaga. Sila yan, sila What the fuck? Magugulat ka na lang, biglang sobrang trending nung cheating ng artista. Puta, yun, sino ba to? Di ba? Malamang sa malamang, may tinakpang may tinakpang issue yun. Tangin na to kahit anong Kaya gawin mo, nga no? naiinis ako sa mga ganyang chismis na yan. Kasi nakakalimutan niyo yung pinaka-issue ng Totoo. problema eh. Pinatakpan lang talaga. Brainwash tapos puta yan na. Sausaw naman tong mga ulupong na to. Yeah. Wala. Kaya nga palagi ko tayo at yung mga fan natin ng mga tunay na gising sa Pilipinas eh. Yeah. Sila lang yung taong talagang tangina, hindi nyo Kaya kami nga delikado rin tayo eh. Kasi Matik yun. kasi kumbaga pag ito umuugong na, putang na, Pantana tayo. yayariin din tayo ng sistema ito. Dalawa Putang yan. ina Again, naman! Ako si Boy Two-Side eh. Dalawa yan. Yeah. It's either they can weaponize us or They can use us. use us, pare. Kung ako sa tayong inyo mga doon. sir, use us na lang bro. Ayaw mo rin mamatay. Ha? Tangina, sino bang gusto? Tangina, bro, Kaya gusto- nagpapayaman eh. Ang ina, the hindi ko pa nakukuha yung mga big bike na gusto ko. Nitro, kailangan pa ng What nitro, the sir. fuck? Pero Ha? parang nakakaano kasi magiging next big thing tong ginagawa natin. Ugong to, putang ina, patay. Alam ba, may fan na magsasabi yan, tang, ina nyo, mabibili pala kayo eh. Eh puta, di ikaw na lang mamatay, di ba? Gusto mo pala eh. Bibili. Maaaring dumating yung punto na yon, pero I will make sure na yung pupuntahan naming tao ay karapat-dapat naman talagang iboto. Tang ina, tama. Karapat-dapat at alam nating makakatulong. Yeah, legit. Diba? Legit. Hindi yung basta-basta tanggap-tanggap lang. Di baling mababa yung ibigay nun, basta importante, malaki may tutulong. Ito, share ko lang mabilis lang. Ayun na. Hindi to inspire. Nagyayabang talaga ako. Let's go. Way back, presidential. Hindi ko sasabihin kung anong partido. Tangina mo. Tangina, name your price. Ato, name your price. Ano sabihin kulay? Wow, God!
Ato, name your price. Name your price. Ibu-blue check namin yung account mo. Protektado ka. Anong sasakyan gusto mo. Name your price. Pero si Ato, dahil ayoko, no, hindi nagmi-meet yung principles. No. Again, sinabi ko na before sa podcast sa Cool Pals, Ayan. tumatanggap ako ng bayad. Pero, As long as gets ko yung nagmi-meet yung thoughts, nag-agree ako sa mga pinagsasabi, alam ko totoo, personal na may gagawin siya para sa community. so yung tinanggap mo, mababa siya dun sa inoffer nung isa. Tangina, hindi. Kasi name your price. Wala, hindi ano yun, pre. Hindi 1% yun yung mga tinanggap ko. So, mas pinili mo pa rin yung dibaling mababa. At least, same kayo ng prinsipyo. Yes, sir. Same thing sa mga putang inang food vlog. Ang daming nagbabayad sa akin. Magkano daw TF? Kung makapera lang ako, tinanggap ko yan. Sarap, dinadayo. Kakain ka lang Tangina, pero hindi. Kasi nga, tatanggap ako ng bayad, pero at the same time, andun pa rin yung pagmamahal ko dun sa ginagawa. Hindi ko, Yeah. kasi nga, alam ko kung paano gagamitin tong influence at may Yes, power sir. na meron ako. Kaya nga, uncancelable eh. Hindi tayo The nababayaran. biggest Hindi tayo nababayaran. downfall. Downfall. Na downfall, hindi. Alam mo, ha? Uprising. Diba? Niyabang ko lang na tumatanggi ako sa name your price. Pag hindi niya sa pool, hindi kami pares ng principles. Ang hirap naman kasi i-peke nun, pre. Yeah. Totoo. Yung Di, madali lang yun, pre. yung mga ganong klase. Tangina, Hindi, bigyan for- 50 million? Tangina, for kaya mo example, yun. Pinapaano ka, Okay. name your price, but kailangan mo umatid ng pride parade. Pride month, oo. Diba? Name your Mahirap price, i-fake- pero... Mahirap i-fake Na- yun. Ako, name bro, your- hindi mo talaga mapapapayag. Name your price, pero naka-rainbow t-shirt ka. Full month, hindi mo ba rin yun? Tangina nga, no? Para lang din siyang pagtsupa, eh. Di ba? Para lang din siyang pagtsupa, no? Tangina, kahit anong mangyari, di ako... Pare, 50 million. They will gonna drop it to your house. Pang, 50 million. Tangina. But, kasama ka sa Pride Parade, whole month, tapos naka-rainbow t-shirt ka. Again, kaparehas lang to ng pagtsupa. Sinasabi ko sa mga lalaki dyan, kung ang iniisip nyo na magpapatsupa kayo para sa pera, kailangan yung i-cross yung line na yun. Para sa akin, hindi karapat-dapat kasi nga, again, kung sa politics, 50 million ilalapag sa akin Aray ko. para magsuot ng rainbow t-shirt, Oo. hindi pa rin. Kasi Tapos nga, magpapromote ng dildo. hindi, tangin, dito ako, pre. Titingin ako sa kabilang side, pre. Alam kong maraming method para kitain yung pera. Hindi ko Gagawin mo yung qualities ng dildo. This dildo, it can help to relax tarantado. your anxiety. Meron may isang influencer nag-promote siya ng Adonis, di ba? Adonis? Binakikita ko mga boxer ng Adonis. Ano ba yung product Hindi ko talaga alam. ng Adonis yun, pre? Again, Parang sumisikat eh. hindi tayo nabibili. Pero dahil nagkakaroon tayo ng value, katangahang hindi natin tanggapin. Totoo naman. Pero hindi tayo tatanggap basta-basta, di ba? Tatanggap lang tayo dun sa same natin. principle. Like for example, same thing sa tayong tatlo. May kanya-kanya tayong lakas eh. May kanya-kanya tayong value eh. Yes. Pero ikaw, pwede ka naman sumama kay ganito, sumama kay ganyan, sumama kay ganito. Ikaw din. Pwede Oo, ka rin. totoo. Mas maraming may million follower. Totoo. compared Pero to bakit us. tayo nagsama-sama? Kasi nga, yung principles, yung wisdom, pare-parehas eh. Totoo. Yung ugali, pare-parehas. So, tangin na ako, pwede akong kumalab kung kanino na mas pepera ko. Ikaw Oo, rin. totoo. Ikaw rin. Di ba? Pero hindi natin ginawa. Kasi nga, hindi to tungkol sa pera. Pero kailangan natin ng pera. Pwede tayo maghaplos malolos, pero... Hindi naman to charity, bro. Hindi naman to charity. Tangin to. Pero hindi namin ginawa. Plus na nga. Plus, totoo. Oh, hindi namin ginawa. Yeah. Honestly lang. Hindi na, tapos nakangisi ang putang ina. Wala, hindi namin ginawa, pre. Totoo lang. Kasi pwede naman maging prank ka eh. Di ba? Hindi to tungkol sa pera. Pero kailangan namin ng pera. Kung pipera tayo sa... At the same time, mapupush yung mga prinsipyo, mga mindset. Sarap. Why not? Oo, pag nag-align yung pera at prinsipyo mo, Putang ina, what champion can you yun. ask for? Bonus Champion yun, yun, pare. Bonus. Dadaling ka sa malayo nun. Sinasabi ko sa'yo. Diba? Kumikita ka at the same time happy ka. Tsaka alam mong naka-move ka ng buhay. Exactly. Hindi ka nagsisinungaling. Makakatulog ka ng masarap. Average 3K na tayo everyday. 3K yung namumove natin na buhay every Ina, day. hindi kasha dito yung pre. Dito sa Diba? subdivision na to. Putang ina. Gusto na nga nila mag-meet and greet, Kagulo par. yan, par. Kagulo yan. Ito Tsaka ibang ano, topic na to dun sa about women and men, ha?
Gusto na nila mag-meet and Meet and greet, greet. par. Anak ng Eh, no, i-set up mo na to. Hindi, makikita nyo naman kami sa kalsada, meet and greet pa. Diba, pag nakita nyo kami sa kalsada, sigawan nyo kami, di ba? Pero darating din tayo dyan. Magkakaroon tayo ng meet and greet. Maganda yung tipo mga 100,000, nasa circle lahat, no? Quezon City Memorial Circle, nandun lahat. Magrarap na si Josh, pa. Aray ko, hindi, sisigaw lang ng sabay-sabay, no? Rally yun, dinidisperse yun ng tubig, Again, ina-appreciate lang namin kayo kasi tangin ang ganda ng numbers ng podcast na. Bilis, no? Average 3K yung nanonood.